Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! EPP ICT Grade 4, Quarter 1, Week 7. Mga kasanayang pampagkatuto. Nasusuri ang spreadsheet software o Excel. Nakagagawa ng dokumento gamit ang spreadsheet at paggamit ng user interface, borders sa spreadsheet document. At nakakapag-sort at filter ng impormasyon gamit ang electronic spreadsheet tool. Day 1. Spreadsheet software user interface. Mga layunin na ipamamalas ang kakayahan sa pagsasagawa ng mga pangunahing gawain tulad ng pag-aayos ng layout, pagpili ng font at paglalagay ng mga larawan. Pangalawa, nasusuri at nagagamit ang mga advanced features ng desktop publishing software tulad ng interactivity, pagkakaroon ng layers o mga customization options. At pangatlo, natutukoy ang paksang magagamit sa software at aspetong maaaring limitahan o hindi sapat para sa pangangailangan. Ngayon mga bata, ano-anong mga task o proyekto ang ginamitan nyo ng Excel? Ano-anong functions o features ang inyong naranasang gamitin? Anong mga challenges o difficulties ang inyong naranasan habang gumagamit ng Excel? Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga kahalagahan ng paggamit ng spreadsheet. Sino sa inyo ang may karanasan na sa paggamit ng Microsoft Excel? Ngayon, ating alamin ano nga ba ang Microsoft Excel interface. Una ay ang ribbon. Ito ay nasa taas ng window at naglalaman ng mga menu at command tabs. Ang bawat tab ay magkakaroon ng isa o higit pang mga grupo. Ang ilang mga grupo ay magkakaroon ng isang arrow na maaari mong i-click para sa higit pang mga pagpipilian. Mag-click ng isang tab upang makita ang higit pang mga commands. Ang worksheet naman, ito ang bawat pahina sa Excel kung saan ka nagtatrabaho. Ang cell naman, ito ang pinakamaliit na unit ng data sa isang worksheet. Kadalasang tinutukoy ng kombinasyon ng column at hilera. Ang formula bar naman, dito mo makikita ang formula o data sa aktibong cell. Ang columns at rows, ito ang mga pahalang at patayo ng mga guhit na nagbabahagi sa worksheet. Ngayon, mga bata, magsagawa ng mga online research para sa mga tanong o pagsubok nyo sa paggamit ng Excel. Ngayon, isulat ang T kung tama ang pahayag at M naman kung hindi. Punan ang mga patlang upang mabuo ang mga pangungusap. Gamitin ang tamang mga bahagi ng interface na nabanggit sa bawat pangungusap. Ngayon, paano mo natutuhan ang mga bagong konsepto sa Excel? Anong mga estratehiya ang naging epektibo para sa iyo? Day 2 to 3. Spreadsheet Software Borders. Mga layunin. Nakagagawa ng document gamit ang spreadsheet document. Nagagamit ang borders sa spreadsheet document. At nakagagawa ng table at chart gamit ang spreadsheet tool. Ngayon, isulat sa patlang ang tama kung ang tinutukoy na uri ng chart ay wasto
at mali naman kung hindi. Mga bata, narinig na ba ninyo ang tungkol sa electronic spreadsheet? Ating aalamin ang iba pang tool na maaaring makatulong sa atin sa paggawa ng mga table at chart. Ang borders ay mga guhit o linya na maaaring idagdag sa paligid ng mga cells sa Excel. Ano nga ba ang Excel? Ang Excel ay isang computer program na ginagamit para sa pag-aayos at pag-aanalisa ng mga datos. Ito'y may mga cells, rows at columns na maaaring gamitin para sa paglalagay ng impormasyon. Ano naman ang borders sa Excel? Ang borders ay mga guhit o lines na maaaring idagdag sa paligid ng mga cells. Ito ay nagbibigay ayos sa presentasyon ng data, ginagawang mas maayos at madaling basahin. Bakit mahalagang maunawaan ang paggamit ng Excel at borders? Ang pag-unawa sa paggamit ng Excel borders ay isa sa mga pangunahing kasanayan sa paggamit ng spreadsheet software. Ito'y magbibigay ng kakayahan sa mas organisado at presentable na pagtrabaho sa data. Ngayon, narito ang inyong pagsasanay. Una, gumawa ng square shape sa isang cell gamit ang custom borders. Pangalawa, gumawa ng pattern gamit ang iba't ibang uri ng borders. At pangatlo, lumikha ng isang maliit na mesa para sa kanilang paboritong snacks at ilagay ang pangalan, presyo at quantity. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod. Una, paano makatutulong ang pag-aaral ng Excel borders sa pag-aayos ng mga datos? Pangalawa, ano ang mga kahalagahan ng paggamit ng custom borders kumpara sa basic borders? At pangatlo, paano mo ito magagamit sa mga gawaing may kinalaman sa paaralan at personal na buhay? Ngayon, punan ang mga patlang ng angkop na salita ayon sa konteksto ng pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Ngayon naman, bakit mahalaga ang paggamit ng mga borders sa Excel? Paano nakatulong ang paggamit ng mga borders sa pag-organisa ng iyong mga datos? At iugnay mo ang isang sitwasyon sa tunay na buhay kung saan makatutulong ang paggamit ng isang borders sa Excel. Mga bata, ano-anong pagkakataon o sitwasyon sa araw-araw na buhay ninyo ang maaaring gamitan ng Excel? Day 4. Spreadsheet Software, Basic Formula or the MDAS. Mga layunin. Naipaliliwanag ang konsepto ng sorting at filtering sa konteksto ng electronic spreadsheet tool. Nakakapag-sort at filter ng impormasyon gamit ang spreadsheet tool.
at nagagamit ang mga iba't ibang icons sa pag-sort at filter sa spreadsheet. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod. Ayusin ang mga titik sa ibaba ng mga larawan upang mabuo ang tamang salita na ipinapakita ng mga larawan. Ano ang tinutukoy sa dalawang picture puzzle? Ang mga formula ay mga mathematical expressions na ginagamit para sa mga calculations sa Excel. Narito ang ating pagsasanay. Mga bata, ano ang inyong natutuhan mula sa pagsasanay? Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong pag-aaral sa paggamit ng Excel? At anong kasanayan ang gusto mo pang mapalawak? Mahusay mga bata! End of week 7. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!